Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Biyernes 28 ng Abril, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy Overseas. Ito ho ang pinalakas, pinatibay ho na public service sumbungan ho ng bayan. Kumusta ka, Lex? Ayos naman. O, tama yung binabanggit mo, Ted. Ted naman. Na Ben, binabanggit nga natin na kailangan natin paigtingin pa itong public service natin. We have to be true to our title ng ating programa, which is Kilos Pronto, mabilisang aksyon. Yun. Okay, kami hoy, in a while, may nakaline up na ho ng mga susumbong ho sa atin live sa studio. Kaya nag-iisang sumbungan sa primetime ho na pinalakas. Ito, imbestigahan, umpisa na! Sa highway maraming makikita. Magagandang tanawin tulad ng luntiang bukirin. Pero ingat ka, baka malingat ka. Masapul mo, mabagal na sasakyang wala sa tamang linya. Alamin sa Kilos Pronto. Menor de edad na nanganak, hindi raw pinalabas ng lying-in. Pera nilang pambayad, kulang daw kasi. Alamin sa Kilos Pronto. San mang lugar sa bansa, ang traffic ay problema na. Ang mga paraan ay ginagawa para maiwasan ang pagsisikip sa kalsada. Pero sa Antipolo, malapit sa Kapitolyo, ang barikadang ito, bakit inuulan ng reklamo? Alamin sa Kilos Pronto. 10 obrero tinanggal sa trabaho dahilan nagtayo raw sila ng unyon laban sa kanila. Sumbong, alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, simulan po natin ang paalala ho natin sa ating pong mga motorista, mga mamang tsoper. Kung kayo po ay dumadaan po sa expressway, ang bilis ho dyan, di ba? Marami ho sa ating pong mga motorista na hindi po sumusunod ho sa batas trapiko ho dyan. Sana ho ay magsilbi sana po itong paalala ho sa ating lahat. May mga tamang alintuntuning dapat sinusunod po kapag ho kayo po ay tumatahak po sa expressway. Alamin at maging mapanuti tayo para hindi tayo makaabala ng iba pong mga motorista. Ito po, panurin po natin. May mga alintuntunin na dapat tandaan at sundin ang mga nagmamaneho ng sasakyan na dadaan sa mga expressway. Isa na rito ang speed limit at tamang paggamit ng linya. Tulad na lamang ng naaktuhan ng Kilos Pronto sa Star Tollway na sakop na lalawigan ng Batangas. Malinaw naman ang paalala na sa kanang bahagi ng highway dapat bumaybay ang mababagal na sasakyan. Pero ang pickup nito matigas ang ulo. Sa kaliwang bahagi pa rin
pumirmi kahit parang namamasyal sa luneta ang takbo. At sa mga motoristang kanyang naabala, tila wala siyang pakialam. Para sa otoridad na namamahala sa expressway na ito, ano pang inaantay ninyo? Kilos pronto! Ipaalam nyo sa tsuper na ito ang tamang paggamit ng expressway. Madalas ang binabantay lang ng ating pong mga traffic enforcers ay yung pong overspeeding at ilang pang mga violations. Pero itong mga obstruction po sa mga expressway, yun dapat unahin natin. Dahil mismo yan pong mga gumagamit po ng mga fast lane, nandun po yung mga kakupad-kupad po mong tumatakbo, dapat po nasa lugar ho kayo, tumabi kayo. Kapag sinesenya sana ho kayo ng mga kasamahan ninyo motorista, abay, sumunod ho kayo, tumingin rin kayo sa side mirror ninyo or sa rear mirror para hindi tayo magkaroon po ng problema sa kalsada. Okay. Dito naman tayo, public service. Mga boss, kasama natin ngayon sa studio si Carmelita Resare, biyanan ho ng isang minor de edad na nanganak sa isang line-in clinic sa Tandansora, Quezon City. Ayon kay Carmelita, isang araw hindi daw pinalabas ng clinic ang kanyang manugang dahil kulang daw ang kanilang pambayad na pera. Nagkakahalaga kasi ng 7,500 pesos ang total bill nila, pero 3,000 pesos lang ngayon ang meron siya, hawak niya. In-offer niya raw ang kanilang cellphone at gumawa ng promissory note, pero hindi raw tinanggap ng klinika. Ayon sa sekretary ng naturang klinika, hindi palalabasin ang kanyang manugang hanggat hindi sila fully paid. Eto, kausapin natin si Carmelita. Ano bang ginawa mo na talagang nagkukusa ka na pati yung iPad mo or something? Sir, kinausap ko po yung midwife po na naka-duty dun sa lying-in. May dala po akong 3,000. Tapos yung cellphone po na J2 Prime. Sabi ko po, wala po talaga kaming pera, yun lang po talaga. Hindi raw po, opo, iiwan ko na lang po yun sa kanila, ayaw pong pumayag. Alam mo, ito, yung ginawa mo talagang may kusa ka talagang bagbayaran. May 3,000 ka pa at mayroon ka pang mga kung anong parang iniiwan mo na parang pinaprenda mo. Yung kusa, hindi ka pareho ng iba na hindi nakapagbayad. Ngayon, para sa issue niya, nasa linya natin ngayon si Marichu Pagirigan, may-ari ng City Pink Angel Lying-in Clinic. Ma'am, magandang gabi sa'yo, Marichu. Hello, ma'am? Hello. Hello, ma'am? Hello, sir. Yes. Magandang gabi, ma'am. Si Ben Tulfo, kasama natin si Alex Santos. Dito ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Ma'am, Yes, that's po. yes, ma'am. Kumusta ho kayo, ma'am? I'm good. Nandito po ako sa Subic ngayon kasi nag-host na po ako ng Pagbilang Tansi doon sa nag-host po sa amin yung napunta kami ng Iloilo. Okay. At incident po na yan, sir, nung sinabi sa akin ng staff, actually po, pwede ko po bang ikwento ang buong ano? Kasama ko po Mabilisan lang, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Ganito po yan, sir. Dumating po ang pasyente sa amin nung, pwede po bang itaas po yung phone doon sa nagpaanak, sir? Hindi, okay lang ho. Nakikinig po siya. Nakikinig ho siya ngayon. Nakikinig ho siya sa atin. Okay. So, dumating po sa amin, hindi po namin yan pasyente. Okay. Wala po set up yan sa amin. At dumating po ang pasyente sa amin ng 12:07 ng madaling araw po. Okay. Okay. So, tao po sa clinic namin ay yung staff on duty, which is nurse wife. Okay. At saka yung flirt. Meron po kami in labor po na pasyente. So, tinawag po ako since my house is just a few blocks away dyan sa clinic. So, nagpunta po ako. Kasi, sabi ng staff, ma'am, so tumawag siya sa akin, nasa-phone sila, premature. So, kailangan namin patutan. So, tumakbo ako sa clinic. In short po, yung baby, habang kasi pinapaanak, dumating po kasi yan, yung tinatawag namin, kararaning, palabas na po yung bata at napakaliit po ng bata. Okay. So, nire-state po yung bata and then nag-decide kami kaagad-agad na in a good way, nandun po naka-standby yung ipasong mo yung mobile po nila, yung rescue nila. Ma'am, pwede ho ba ako mabilisan? Ma'am, wala hong problema roon sa proseso kung paano nyo inalagaan ho. Yung ginawa nyo ho yung... I would also like to explain bakit nagkaroon ng gano'n. Ngayon po, hindi ko alam kung ano ang kwento. Actually, hindi ko pa po nakakausap. Ma'am, ganito na lang, ma'am, ano? Okay, ma'am. We're not faulting you. I think hindi ho kayo yung problema rito, bagkos yung inyong sekretarya ho, o di kayo yung staff ho ninyo sa clinic. Ganito po yan, ano?
una po, yung midwife, nung tinatawagan niya ako, nasa Zubik pa pari po kami. Okay. I know. Nasa labas ho kayo, ma'am. Unfortunately, wala pong signal doon. Okay, yes, ma'am. Matingga po yan. Wala po Ma'am, ganito na lang, ma'am, ano? Eto hong sinabi ng inyong staff ho sa clinic, hindi raw ho sila matitinag kahit kanino ilapit, kahit na kay sino kay Ben Tulfo or dito sa programa namin at sasampahan pa raw ho ng kaso. Eto raw dahil minor de edad at papanghihimasukan ng DSWD. In short, tinatakot ho ng staff ninyo na lingid sa inyong kaalaman. Kusa ho nagbabayad ho itong manugang, itong kanang mother-in-law, tama ba? Okay? Ayaw hong tanggapin yung 3,000 at inaabot na. Ang ibig namin sabihin, ma'am, may abuses ho doon sa loob ng clinic, ma'am. Can I back in po? Yes, sige, ma'am. Can I explain my side? Hindi. Sa akin, ma'am, okay lang sa inyo. It's your staff na kino-complain ho. Hindi ho ninyo alam to na kumbaga, ang sa akin ho, nirereklamo ho etong mother-in-law doon ho sa itong demeanor ho, yung... Kaya nga po in-explain ko sa inyo, nakausap ko ang nakausap ko ang staff. And yung matanda yan, Ma'am, ikakat na kita, no? Makinig ka. Huwag mo nang painitan ng ulo ko. Ako'y gusto ko ng solusyon, wala nang kiyaw-kiyaw. Bibilisan ho natin, 80% sa solusyon, ayoko ng salita. 20% lang paliwanag. Anong iyo magagawa? Kasi unang-una may paparinig ako at eto nagsalita na yung DOH. Bawal ho ginagawa ng inyong mga staff. Pangalawa, magagawa ko, patatanggalan kayo ng lisensya sa Quezon City kasi unang-una sa DOH, may paglabag ho kayo eh. Hino-hostage eh. Hino-hostage ng pasyente. Ma'am, ayaw ko ho sana kaninang magalit. Unti-unti na ako nagagalit. Siya na yung nagagalit eh. Kasi ikaw, marami kang kiyaw-kiyaw. Ano ang iyo magagawa? Kasi kapag sasabihin mong iyo magagawa, paalalahanan ka ngayon ng DOH, may sasabihin sila sa inyo sa ere. Napapakinggan ho tayo sa estasyon ng gobyerno para sa bayan ho to, hindi ho kami nagsisino. Ang inyong lisensya ay gagaling din ho sa gobyerno, sa DOH, lalo-lalo na pangangasiwa ng klinik, at ang inyong lisensya sa City Hall. Entiende, ma'am? Naintindihan Okay. Ang sa akin, ma'am, ano hong magagawa natin? Tama ng paliwanag kasi nagpapaliwanag ho, gusto hong magbayad. Oo nga po, sir. Kaya nga po, ito po, sasabihin mo sa inyo. Kung paano po kinausap nila ako. Okay, kaya nga, ma'am, pinabot na sa inyo eh. Hindi, sir, tinatulog ako yung number. Ganito na lang, ma'am, ano? Ayoko na ho, matagal ang usapan. Kasi kapag hindi, pag ako ho'y pumasok dito, ibang usapan na. Madali ho para sa akin tawagan ng City Hall, pa-inspection ho kayo, at manghimasok na ho at mag-imbestigahan ng DOH, na pangangasiwa ho ng DOH, sa ilalim ho kayo ng DOH, yan ho mga midwife na yun, lying in. Ayokong pakialaman ng negosyo. Para sa akin ho, siguro, pakinggan nyo ho muna, no? On the air, ipasok na ho siguro natin itong recorded ho na sinasabi ng Doctora Verdades, Linga, ang City Health Officer ng lungsod ng Quezon hinggil sa reklamong ito. Ito yung kanyang pahayag. Pakinggan ho natin, Ronald. Hindi naman pwedeng mag-hold ang pasyente sa lying-in mo dahil for non-payment of bills. Even in the hospital, you cannot hold the patient inside the hospital for non-payment of bills. How much more to a lying-in? Pwede namang pag-usapan na lang, a promissory note or whatever. Posibleng questionin talaga yung lying-in. Ba't namatay yung bata na dapat hindi naman talaga dinideliver doon yung nanay? There might be something along the way na hindi naging maganda at namatay yung bata. Hindi natin alam kasi itong mga 50-year-old na to, these are teens, they should be delivered at the hospital. Hindi sa lying-in team. Okay, narinig niyo ba, ma'am, ang sinasabi ho ng ito ho sa City Health Office. City Health Office? Ma'am, narinig niyo ba? Marichu. Tama dyan po. Oh, narinig na. Ang sinabi, bawal ho ang ikukulong, i-hostage ang pasyente. Hindi makabayad. Dapat pinag-uusapan lang. Hindi ho inaalaw, lalo-lalo na sa mga lying-in, mga kumadrona dyan, na ganong sistema parang matindi pa na pinagbabawal na ho ang pag-hostage. Kung kusa ho nagbabayad at pwede ho magbigay ng promissory, kung kinakailangan ho, ako na ho mismo magagarantor ho dito sa tao na to. Pwede na ho ba? Kasi bayad na ho pinag-uusapan natin dito, maliit lang ho yan eh.
Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag niyo hong gipitin ang ina ng pasyente. Sir, ganito po yan, sir. Ako po, Mrs. Ma'am, tigil na. Tayo ba'y papayag ka ba? Sang-ayon ka ba sa sinabi ng City Health? Bawal yung ginagawa mo, ikpay tutuparin mo, palalabasin mo to. At tatanggapin mo 3,000 at pagkatapos, merong sinasabing promissory note. Eh siya may kusang magbayad eh, ba't nyo kinukulong? Kung medyo balanse lang naman, ano kaya kung ako mismo mag-garantor? Punta ako dyan sa clinic ninyo. Tingnan natin kung ano pang masisilip ko dyan. Wala ka po 24 hours ang pasyente sa clinic, sir. Oh, sabi kasi ng sekretary mo, sabihin mo yung dila, matalas ang dila ng sekretary ng yung inyong nasa sa klinika, hindi pwedeng lalabas, walang tulfo-tulfo, kaya nagagalit ako ngayon eh. Sir, wala Ma'am, po ganito po- na lang ha, ganito na lang, pakinggan mo ako, ayoko na mag-aksyon ng panahon. Ayusin natin to, lalabas nyo yan, bibisitahin namin kayo, kasama ng inspektor, kasama ng DOH. Gusto mo ng negosyong bukas o gusto mo ng negosyong sarado? Sige po, sir. Yun. Gusto mo ng bukas. Makikipag-usap ka sa amin, pupuntahan ka namin kasama ang pasyente, palalabasin mo yan sa ayaw mo sa gusto. Kapag hindi, sarado ka. Mamili ka, saan? Sir, sinabi ko na po sa Mamili ka. Sarado o bukas? Siyempre, bukas. Okay. Makikipag-usap ka sa akin, tigil na. Kasi wala ka naman choice, mapapasara kita. Sa ayaw mo sa gusto. So wala kang choice. Tatanggapin mo ang bayad, ilalabas mo ang pasyente, end of story. Kasi kung hindi, close by the order of the city. DOH, kasama kami roon. Sa madaling End of salita, story. Marichu, anong sagot mo? Palalabasin mo ba ngayon yung pasyente o talagang yung stand ninyo ayaw nyo palabasin? Yun lang. Kasi ng pasyente. Palalabasin mo. Hindi, ang sagutin nyo lang ho, palalabasin ba ninyo ngayon at matapos ninyo marinig itong sinabi ng City Health Office? Palalabasin po nila yan. Alright, Okay, sige. good. Ayos na. Wala na kami pag-uusapan, Ayos na tayo. ma'am. Thank you so much. Okay. Larga. Okay na sa'yo. Ayos na yun. O, diyan ka lang. Relax ka na. Basta kami ang kakampi mo dito. Kami bahala dyan. Okay, dito naman po tayo, mga ka-KP. Personal pong inilapit itong reklamo na nasilip po ng Kilos Pronto. Ito po'y may koneksyon pa rin po sa mga sasakyan. Concrete barricade dyan po sa Sumulong Road sa Antipolo, Rizal. Peligroso daw sa mga motorista. Kung bakit, panuorin po natin. Ang proyekto ng gobyerno ay ginagawa para maging kapakipakinabang sa publiko. Tulad na lamang ng concrete barricade nito sa El Sumulong Road sa Antipolo City para magsilbing divider ng kalsada. Pero sa isang text na ipinadala sa Kilos Pronto, sa halip daw na pakinabangan nito, nagsisilbi pa raw itong panganib sa motorista. Sinilip ng KPT malugar para kumpirmahin ang sumbong. Sa harap ng Kapitolyo ng Rizal, ang sinasabing mga barikada walang reflektor. Pagsapit tuloy ng dilim, hindi ito agad mapapansin. Ang isang concrete barricade nito nga, nakabalabag na at may palatandaang may nakasagi ng sasakyan. Pangamba ng mga motorista, tila nag-aantay ito ng isa na namang disgrasya. Mahirap, dikita. Mababaga ka dyan, lalo na paggabi. Hindi pa may ganyan, kasi dapat yan may reflector para nakikita. Po itong problema po dyan sa lugar na yan. Makakausap po natin, tinatawagan po natin ang pamunuan po ng Antipolo. Antipolo, ito po yung Public Order and Safety Division po ng naturang lungsod. Okay, nasa linya na ba? Si Renato Flores, siya po ang OIC ng naturang Public Order and Safety ng Antipolo City. Ginoong Renato, magandang gabi po sa inyo, sir. Hello sir, magandang gabi po. I-clear ko lang sir, ano lang po ako. Chief ng Traffic Division. Okay, kahit na ho, Chief, meron ho kayong, pwede ho kayong makakagawa ho ng solusyon dito. Sir, ano pwede ho natin gawin dito yung mga barricade ninyo na medyo hindi ho na makita ho ng mga motorista ho dito, sir? Actually, sir, nung pong nilagay yan, nilagyan po namin pansamantalang mga traffic bollard para makita po ng mga motorista. Siguro, para mas mabilis tayo, sir, pwede ba dagdagan ho natin para at least makita kapag nailawan? Sa madilim kasi, yan ang problema, sir, Opo, sir. Sa ngayon po, sir, nalagyan po namin kanina ng mga reflectorized. Okay, very good.
So, ngayon sir, tinignan po na, medyo kita na po ngayon. Okay. Sige, sir. Antabayan na natin. Kapag meron pa rin pong reklamo, abay, tatawagan namin kayo ulit, sir, ha? Sige po, sir. Sige po. Maraming salamat. Si Renato Flores po yan ng Antipolo City Government. Okay, thank you. Okay, diretso naman tayo rito ngayon. Isa na namang public service ho rito sa ating studio. 3 sa 10 nagre-reklamo na sina Evan Ovales. 38 gulang at isang driver na si Edward Alberto, 27 anyos. Isang machine operator si Carlo Dote, 22 anyos, isang helper. Ayon sa kanila, tinanggal daw sila ng kumpanyang pinagtatrabaho nila. Subalit ang kanilang agency na Regional Manpower Services, wala man lang daw ayuda na ibinigay sa kanila. Okay, sa inyong bossing, magandang gabi. Ano ba talaga ang sagot ng agency ni Rio? Bakit na parang iniwan sa ere? Report sa trabaho noong Lunes? Nung Lunes, sir, nasa work pa kami, sir. Yung agency nyo to, ha? Oo, okay. Nasa agency pa kami. Pinatawag kami sa office, kasama yung plant manager. Ngayon, pinaalis na kami, sir, dito. So, pinalabas na kami. Yung agency nyo? Opo. Okay. Wala pa sinabing agency nyo ang dahilan kung bakit kayo parang hindi na pinababalik doon sa pinagtatrabahuan ninyo? Wala po, sir. Alright. Wala bang sinabing agency ninyo na mayroong areglo or bakit kayo dahilan, kung anong dahilan, kung bakit kayo pinaalis? Sabi ng agency, sir, tatanggalin kami, babayaran naman daw Okay, kami. tatanggalin kayo, babayaran. Nagsabi ba kung magkano iaabot sa inyo at magkano ibabayad daw? Ang sabi sa amin is 1 year is 4,000 po. 1 year is 4,000. Per year of service. Maliban dyan, ano pang ibibigay sa inyo? Cashban at saka yung... Cash ban, isa sa uli sa inyo, at saka ano, 13th month. 13 month po. O magkano raw yung sinasabing 13th month? Kikwintahin daw po kung magkano yung basic namin. Basic ninyo. So in other words, meron talaga silang ibibigay sa inyo. Pero hindi pa malinaw kung magkano. Sa amin, sir, may ano siya na 4,000 something. 4,000 something, saan yun? Doon sa sweldo, saan Lahat ninyo? na po yun, yung cashban at saka yung 13 month, yun lang po. Hindi po pwede. Yung 13th month ninyo, magkano sinisweldo mo sa isang buwan? Kung sa 285, sir, nasa 7,000 O, di yung something. 7,000 dapat binibigay sa inyo. Less, ano? Pagkatapos, magkano yung sinasabi natin, ano, yung sinasabing cash ban? Magkano? Ano lang po, 1,000, 1,200. di 8,000. Magkano yung sinasabing areglo yung bibigay sa inyo, parang separation na pinatatanggal kayo? Magkano? Wala po, sir. Yun lang po. So, masyadong mababa yun. Ngayon, hindi ko maintindihan dahil mukhang willing naman i-areglo ng sinasabing pinagtatrabahuan nyo. Ito lang agency ninyong siraulo eh. Ako, mukhang manggagansyo, tinatawagan natin. Ha? Tinatawagan natin, hindi sumasagot. Ano? Ngayon, ako kasi, mabibisita, pag hindi natin nakausap dahil yung holiday ngayon, pwede natin puntahan yung opisina dyan para malaman at sigurado naman magsasabi ng katotohanan yung sinasabing pinagtatrabahuan ninyo. Ang problema nyo sa agency, kasi willing naman kayo bayaran. Kaso, hindi sumasagot tong putok sa buho na to. At meron tayong magagawa rito. Okay? At dyan sa parting to, pwede nating tawagan ngayon. Dito nga, no? Pwede man nating... kung sakaling hindi natin matawagan yung agency ninyo, ipapangako ko sa inyo sa sa bagay, holiday Sabado bukas, Monday, mga Martes. Tatawagan natin to, sasamahan namin kayo doon mismo sa inyong agency para kalkalin, tanungin kung ano yung dapat sa inyo, yun na matatanggap nyo. Tagaan yung sa batuyan. Sige po. Pati Ben, kung alam na siguro po ng mga employer ho, bawal magtanggal kapag ang rason lang kasi kaya tinanggal dahil nagtayo kayo ng union. Nagtayo lang po ako. Bawal yun. It's unfair labor practices yun. Dapat pwede kayo magtayo ng union ninyo. Para sa kapakanan ninyo yun. Nasa 100 hit po kami, sir. Ganito na lang gagawin natin. Anyway, gusto kayong, kumbaga, parang separation nyo yun. Okay? Pero dapat patas. Yes, okay. So separation ninyo, ibibigay sa inyo. Ang binabantayan natin, yung 1 year, yung 13th month, na isang buwan yun. Pagkatapos yung titingnan natin kung magkano yung separation at saka yung cash band ninyo. O naintindihan nyo kasi agency kayo eh. So ngayon, sa parting yan, ay kasama na rin pati labor, kinakailamang himasok. Hindi tayo, sa akin lang kasi gusto ko makita kung magkano mapunta sa inyo. Pero kinakailang gabay din ng labor. Dahil sarado na ngayon, dahil holiday ngayon, Martes, okay? Okay na sa inyo. O di, tututukan na namin yan, nakilos pronto na yan. Kapag nakilos pronto, hindi karangalan, lalo na sa mga reklamong yan, makakasiguro kayo
sa Martes. Ngayong weekend, mag-compute na kayo. Para alam natin Gusto yung namin, mga gusto namin sir na masilip nga yung publika sir. Yes, okay, sige. Sige. Okay, dito tayo sa ating pong lakbay. Bibisita ho tayo sa mga lugar. Kahit nag-umpisa na ho ang pagbugso-bugsong ulan, marami pa rin po ang umahabol sa mga summer trip. Ngayon po, long weekend. Sa kabila po kasi nito, nananatili pa rin pong summer season sa bansa at masarap pa rin mag-explore sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Saan ba magandang puntahan? Ito po, tutulungan tayo ng Department of Tourism. Get ready, travel buddies. Gear up for the ultimate Pangasinan experience. Let's have fun in Pangasinan only here on iTravel Pinas. First up, the Pangasinan morning sun. Touch and feel its beauty through the flowers of summer. We've been doing this exhibition for the past years, pero ngayong taon nagkaroon siya ng twist because of the encouragement ng DOT Pangasinan to open the farm for the public. So they wanted to have a agri-ecotourism site in Pangasinan. That's why ginawa po namin itong sunflower maize na first in the Philippines. And we wanted to show them that kahit dito sa mainit na lugar like in Pangasinan, you can still grow good quality flowers. Very scenic ang farm dahil sa amazing labyrinth of sunflowers na may taas na 5 talampakan. Wonder where these purple corns came from? Dito rin yan sa Pangasinan, ang Wonder Mais. Ito po yung aming purple sweet corn. Ang variety name po niya is Purple Magic. Makikita nyo po, ito po ay kakaiba ang kulay. Hindi kagaya po ng mga ordinary corn natin. Juicy. First time ko lang nakakita ng ganitong mais. Makatas, matamis. Masarap siya. Kakaiba yung lasa niya kaysa sa ordinaryong mais. Kung feel din naman ang sight viewing while eating, dito tayo sa isa pang must-see attraction in Bolinao, ang Balingasay River. Tara na at mag-cruise habang kumakain ng masarap na pananghalian. Welcome dito sa Sungayan Grill, sa floating restaurant kung saan po namin ino-offer po ang mga seafoods po na fresh dito sa Bolinao. Ang grilled squid po sir, steamed hipon, steamed crabs, pinakbet, grilled liempo, may kasama na rin pong grilled eggplant at saka okra po at higit po sa lahat, ang sungayan po namin, ang specialty po namin. Matapos mag-recharge at mag-relax sa Balingasay River Cruise, hilltop adventure naman tayo sa Balungao. Feel the thrill and get high sa kanilang zip lines. Fly like Superman on its 1.4-kilometer Daredevil ride. At kung trip na naman ng road action, maki-in sa Ultimate ATV ride. It's best to savor the summer sun here in Pangasinan. One of the best spots for beach bumps dahil sa ganda ng shoreline. Mag-sunset viewing and go skinny dipping in Patar Beach to escape the summer heat. Action-packed man ang buong araw at pagod ang katawan, siguradong mawawala ang pagod pag nag-swimming sa relaxing hot spring. We also have the usual pool and the hot springs pool for relaxation, of course. May mga iba nga na pumupunta dyan para lang magamot ang kanilang mga rayuma. At saka ang mga iba naman, talagang sabi nga nila, nakaka-relax lang talaga yung hot springs. Summer sojourn in the home of the famous 100 Islands, Pangasinan, sa iTravel Pinas.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga ka-KP, nagbabalik po tayo. Kasama natin sa studio ngayon si Desiree Gimpaya at kaya ho siya dumulugo dito sa Kilos Pronto dahil inirereklamo po niya ang kanya pong dating live-in partner na isa pong sundalo. Yan po si Sergeant Eric Castil. Miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines. Hindi na kasi ho nagbibigay umano ng kanya pong sustento sa kanya pong 2 anak dito sa kanya pong live-in partner. Okay, kausapin po natin ngayon ang kanya pong dating live-in partner, Desiree. Yes, sir. Ilang umabot na ba ng taon na hindi na ho kayo binibigyan? Yung mga anak mo hindi na sinusuportahan itong dati mong live-in partner? O buwan pa lang? Months pa lang naman, Months pa lang naman. Hindi naman ganun katagal. Yes, sir. So, bakit daw? May rason po ba siya kung bakit tinigil na niya? Hindi na po kami nag-uusap eh. Matagal na, sir. Okay. Maski yung mga anak ko, ayaw niya din. Nakablock nga po pati mga anak ko sa Facebook niya. Nako, dapat suportahan niyo yun. Lumapit na ba ho kayo sa AFP? Yes, sir. Anong sabi ho nila? Ayun, sir. May agreement pero hindi naman, sir, nasusunod. Anong klase agreement pong Written. napagkaigihan niyo doon? Magbibigay siya monthly pero hindi naman po. Hindi nasusunod? Yes, sir. Siguro ganito, Lex. Alam ko na pwedeng gawin dyan. Ito, sa Kilos Pronto, makikipag-ugnayan muna rin sa spokesperson para diretso sa Directorate ng Personnel. Pagkatapos pagdating doon, kung may kasulatan kayo, dapat i-strictly implement yun. Dapat. Okay? Ngayon, hindi na yung manggagaling sa kanya. Pag tinopak siya, bibigay siya. Pag hindi, depende sa kanyang mood. Dapat dito talagang may nakalaan na amount doon sa mga anak mo at diretso na doon sa inyo na hindi ka na hihingi sa kanya. Automatic na isubi na. Okay. Kahit hindi kayo kasal, pero anak mo to, matik na rin yun. Pananagutan yun. Hindi basta-basta na lang ganyan. Lalo na, alam ko ngayon sa military, stricto sila. Iba yung sa PNP. Sa military kasi, obey first before you complain. Diyan ako believe sa militar. Pati kailangan ng image ng isang sundalo. Hindi matatawaran. Kailangan malinis siya. Although ginawa ninyo yun, hindi talaga stricto na pina-implement sa pamamagitan ng talagang bawas yung particular na amount doon, diretso doon sa inyong mga anak. Kahit hindi kayo kasal, anak niyo yun eh. Batas yun eh. Suportahan mo. Wala nang illegitimate ngayon. Pag anak mo yan, suportado yan. Yes. Hindi po pwede yan. Magagawa natin yan. Ganun ang gagawin natin. O siguro, manawagan ako. Sergeant Eric Castil. Siguro nagkaigihan na kayo ng dati mong live-in partner. Huwag mo na sa yung anak na lang ho ninyo. Ha? Ayos. Tama. Pag hindi pa rin, bumalik pa rin to ang dating live-in partner mo, abay, aabot tayo kay General Anyo tayo niyan. Patay kang bata. Okay? Ayos. Okay na sa'yo, Mrs. Maraming salamat, sir. Alright, dyan ka lang muna, ha? Okay, sige. Ito naman tayo. Lagi ho nating sinasabi, ito ho mga tao, tayo simple, totoong tao. Hindi ho sila binayarang bilang endorser. Wala hong bayad. Kusa ho silang sa salita, base doon sa kanilang nararamdaman. Ito ho'y segment na ito'y hiwaga. Sabi nga ho natin malimit, anumang bagay na hiwaga, may misteryo. Kapag nalaman mo yung sekreto ng misteryo, hindi na hiwaga. Ito ho, sakit sa puso, diabetes, lalo pag nagkaedad ka na, high blood, sakit sa puso. Mga na-ICU ho to dahil sa sakit sa puso. Madalas mahilo, manghina, mabigat ang dibdib, nanginginig ng buong katawan. Hindi makalakad ng maayos, pero nang makainom ho ng King Sorbal, abay, unti-unti nawala ang panghihina. Hindi ho medisina, wag ho mag-prescribe. Ito'y supplement, magpatingin sa doktor. Kaya lang, nalantad na natin yung sekreto, ano yun? Supplement. Ito ay kwento niya, panoorin. Ang aking sakit ay diabetic at saka high blood, saka puso. Nung nakumpay na naman ako dahil sinumpong ang puso ko. Na-ICU ako.
Sa kapitbahay namin, inalok ako. Subukan mo itong King's Herbal. Nung nasubukan ko, guminhawa ang pakiramdam ko at saka pati yung puso ko. Nagpapasalamat ako sa King Herbal na natagpuan ko, na iniinom ko ngayon. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Dito tayo sa reklamo hong idinulugo sa ating kanina. Yung pong reklamo ho ni Carmelita Resare, ito po yung 15-year-old po na ano po dyan, napasok ko sa Zetis Pink Angels Lying In and Medical Clinic. Ngayon po, matapos namin nakausap ni Ben Tulfo, ang may-ari ho na si Marichu Pagirigan, na naturang lying in, ura-urada po, gumawa kagad siya ng aksyon, ang bata ho ay nakalabas na ho. Maraming salamat po sa may-ari at kayo po ay tumugon sa aming tugon at ang requesto ng Kilos Pronto. Maraming salamat. Okay. Sa bagay, tumugon sila, Lex, dahil siguro sa takot, dahil winarningan. Ayaw mapasara eh. Mamili kayo. Sara o bukas? Sabi naman niya, bukas. Gusto kong bukas pa rin. Hayaan na natin ang City Health Office kung anong gagawin pa nila doon. Salamat na rin sa kanya dahil siya medyo nakinig sa atin. Kapag hindi, delikado ka. Diretso tayo. Kasama natin ngayon sa studio si Tatay Pablito Pagduan. 52 anyos, 3 araw na siyang palaboy-laboy at natutulog sa bangketa sa monumento sa Caloocan matapos mawala ng trabaho. Ngayon, gusto niyang makauwi sa kanilang probinsya sa La Union. Tay, ano bang nangyari sa atin? Paano ka napadpad dito sa Maynila? Sa Maynila. Lakad ko yung SS ko. SSS mo. May makukuha ka ba? Meron okay na. Okay. Kailangan mo lang ng pamasahe. Pauwi. Aba, okay. Okay, sige, ganito. Kilos Pronto, tinawagan natin. Ito, sa linya, no? Nasa ngayon, sa linya ngayon, si Cheryl Ann Ugot ng RCJ Bus Company para tulungan si Ma'am Pablito. Diyan na tayo. Ma'am Cheryl, magandang gabi. Magandang gabi din po, sir. Ma'am Cheryl, kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kagandahang loob. Natutulungan natin ngayon dito yung gusto na makauwi, si Mang Pablito. Pwede ba natin siya isakay, papunta pauwi sa kanila sa La Union? Sa La Union ba? Sa La Union? La Union, tama. La Union. Pwede ba natin ma-accommodate, ma'am? Opo, sir. Tatanong ko lang po kung para kailan po siya sasakay po, sir. Kailan mo gustong umuwi? Sige, ikaw naman. Kailan mo gustong umuwi? Alas 8. Bukas na umaga? Ngayon gabi? Ngayon, kaya ba natin pauwiin siya? Pakakainin lang natin si Ma'am Pablito, Cheryl. Pwede ba yan? Ngayong alas 8, alas 10? Alas 8 po, sir. Or alas 9, matatapos, mag-alas 8 na eh. May biyahe pa ba? May biyahe pa ba, Cheryl, na pwede natin siyang maisingit?
biyahe po namin alas 8 po, sir, yung RCG po Last trip. Pwede po nilang maihabol po dito, sir. Okay po, hihintayin po namin, sir. O sige. Kaya. Quarter po. Baka hindi makahabol. Saan bang terminal ninyo, ma'am? Malapit ba rito sa may Timog yan? Or sa Cubao ba kayo? Dito Saan kayo? po sa sir. Malapit po sa UST po, sir. Sa Sa may Earnshow po. Medyo, ma'am, ganito na lang, ma'am. Pwede ba natin siya maipasakay bukas ng umaga? Bukas po ng hapon pa lang po ang namin, sir. Biyahe po. Hapon. Pwede ba siya hapon? 4:30. Sige, ma'am, ganito na lang. At may, gagawa kami ng hakbang, ipapasakay namin sa inyo, dahil may thank you nga pala, ma'am, ha? So, 4:30, bukas, pwede ho, ma'am? Opo. Okay. In behalf of RCG po, Yes. tatarapanin po namin tumulong po. Alright, sige, ma'am. Sasamahan ho namin to sa inyong kagandahan. Papasalamat ho. Public service lang ho to, ma'am. Thank you. Aircon ba ho, ma'am? Aircon? Joke lang. Joke. Opo, sir. Aircon. Aircon, yun. Para at least relax si Ma'am Pablito. May Pablito, may naawa sa isang tawag dito, Good Samaritan. Bibigyan ka raw ng 1,000. Pangalan niya si Burns. Burns. Buti naman yun. Si Burns. Buti naman yun. Okay, so mamaya bibigyan ka ng 1,000, ha? Okay? Pakasama pa uwi dyan, ha? Pero bukas pa ho tayo, ha? Bukas pa, ha? Di, okay lang muna. Gusto mo matulog sa hotel tayo? Oo. Para maimbing ang tulog. Malamig, sir. Malamig? Gusto mo sa mainit na lugar? Oo. Di... Uy, nasa linya pa ba si Cheryl? Thank you, Ma'am Cheryl, ha? Thank you. So, sige, usap na lang tayo. May pang-uwi ka na, may baong ka pa, may pagkain ka pa mamaya dyan, ha? Salamat ka kay Burns. Si Burns ho talagang matulungin to, Thank you, sir. Kilala mo si Burns? Kilala ko yun. Kilala mo. Magaling na Good Samaritan to. Diretso tayo rito. Si Bong Urdas, 37 years old, may bata pa, acute gout. Eto hoy, arthritis. Nagkaroon ng rayuma sa edad ng 25 pa lang. 7 taon tiniis ang karamdaman, namamaga ang kanyang mga hinlalaki at yung kanyang tuhod. Ay malimit absence sa trabaho pero pag nakainom ng herbal daw, pag inaatake siya ng rayuma, ayun, nangyari. Ito, panoorin nyo ho, hindi medisina, totoong tao, nagsasalita para sabihin ng totoo bilang public service na rin ho sa inyo. Sakaling may karamdaman kayo ganito, patingin muna sa doktor. At pagkatapos supplement lang huto, hindi huto gamot, pero pakinggan ang istorya. Uh, 2009, na-diagnose ako na mayroong acute gouty arthritis or rheuma. Namamagayin pa, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Minsan hindi na nakakapasok sa work. Early 2016 ko na-discover yung King Sir bug. And then, nung na-try ko, with proper exercise and right yung diet, yun, medyo nag-improve naman siya. Actually, hindi na ako nirayuma dahil sa King Sir bug. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Okay, sa ating pong Kengkoy. Hoy, Kengkoy! Tingnan nyo yung mga bata. Ang dami-dami yung lugar para pwede nilang pagliguan. Dito pa ho, sa lugar na kanal. Panoorin po natin. Sa tindi ng alinsangang bit-bit ng Taginit, marami sa atin ang kanya-kanyang gimmick. Tulad ng mga musmos na ito na aming naispatan sa Ross Boulevard, Maynila. Sa tapat kasi ng isang museo, sa lilim ng mga puno, tuwang-tuwa ang 5 bata na naliligo. Buhos dito, tampisaw doon. Konting lublob pa at sold na. Pero hep, teka muna, sa kanal galing nga ipinanliligo nila? Pambihira! Bakit nga ba walang sumisita sa kanila? Ay, sus naman! Iyon naman pala, nasa tabing sulok nagkukumpulan ilang pulis na walang pakialam. Hoy, hoy, hoy mga Kengkoy! Konting sita naman sa mga paslit na ito! Sabi nga dyan, Ben, bata nag-i-enjoy I-enjoy, feeling nila malinis. Kaya nakakapagtataka yung may mga pulis doon na hindi napapansin. Busy sa kakwentuhan. Ay, may problema rin kung minsan yung mga magulang Ako, less magiging gas-gas na to na sinasabi natin, ano? Gawa kayo ng gawa pagkatapos hindi nyo maalagaan ng tama. Ayun. Tapos kung saan-saan nyo makikita pa kalat-kalat, ayun, naliligo sa imbornal. Sos Mariosep naman. Marami naman lugar di ba? Baka sa banyo. Kung yung mga hindi pala, sa Newban Beach. Newban Beach. Ano yan? Baliktarin mo yung Newban. Banyo Beach. Okay. Oy, happy birthday nga pala kay Angge, tama ba? Do I pronounce it correctly? Angge Ugis. Ay, nako, alam ko, kilala ko to. Kilala yung bunso to, yung MP Light. MP Light bunso. Oy. Magpa-commercial din siguro sa atin yun. Happy Mahilig birthday. to. Talagang pag pinag-uusapan, kung minsan nga, pag medyo wala na talaga, kahit nalambanog na lang. Oy, mahabang bakasyon, Ben, ha? Long weekend. Tabay na lang po kayo sa Lunes. Magbabalik po ang Kilos. Kung tawagin, extended na, long weekend pa. Kaya medyo, kung talaga kayo, talaga naghahanap na kung mag-out of town, eto na hong gawin nyo. May Sabado, may Linggo, may Lunes, Martes, balik. Just make sure na medyo ingat sa safe biyahe. po kayo. Mag-ingat lang sa biyahe. Okay, patuloy ho, tutukan ng Kilos Prontong pinalalakas ho, pinatitibay ho sa ngalan ng serbisyo publiko. Yan ho. At kung kayo po ay may sumbong, siyempre, dito lamang po, may kakampi na ho ang Kilos Pronto. See you Lunes. At saka, bukas yung ating tanggapan doon sa People's Day natin. Every day, tumatanggap ho kami. Makakaasa ho kayo. Kung kayo ho'y medyo, gamitin nyo lang ho mga Facebook pages ho namin, Kilos Pronto, o dito ho mismo sa amin, mas madali lang ho. Dahil higit sa sumbungan, eto ho'y investigahan at balataan, dapat Kilos Pronto!